9:30 na ng umaga. Tinahak nila ang kahabaan ng EDSA patungo sana sa Ayala na kinaroroonan ng construction firm kung saan may sosyo ang mga akwasta. Ngunit hindi sila lumiko sa Ayala at sa halip dumiretso sila. May daraanan pa ba tayo? Nagtatakang tanong niya. Oo, matipid nitong tugon. Tumaan sila sa mga lugar na hindi niya kabisado. Hindi pa naman kasi siya sanay sa Maynila hanggang sa mag-park sila sa isang bar and restaurant. Anong gagawin natin dito, sir? Nagtataka pa rin tanong niya. Kakain, mabilis nitong sanong. Unang bumaba si Arthur at binuksan ang pinto ng kotse para sa kanya. Inalalayan pa siya nito sa kamay sa kanyang pagbaba. Ano ba ito? Hanggang sa pagpasok nila sa Casa Grande Bar and Restaurant ay hawak pa rin siya sa kamay ni Arthur. Pakiramdam tuloy niya magkasintahan sila. Good morning, sir, ma'am. Bati sa kanila ng receptionist na nakantabay sa pinto. Dito kayo, sir. Sabi naman ng isa at inatid sila sa isang bakanting mesa. Ibinigay kay Arthur ang menu nang makaupo sila. Ibinigay naman nito yan sa kanya. Pumili ka na ng gusto mo, sabi nito. Tinignan niya kung may alam siyang pagkain sa ganong klaseng restaurant. Hindi siya gaanong pamilyar sa pangalan ng mga pagkain, kaya muli niyang ibinalik kay Arthur ang menu list. Ikaw na lang ang pumili. Ito na nga ang pumili. Hindi niya mamatasan kung ang in-order nito. Napansin niya nakatitig na naman ito sa kanya. Parang hindi ito nagsasawang titigan siya ngayong matagal na silang magkasama. Sir, may dumi ba ako sa mukha? Nag-aalang ang tanong niya. Huwag mo na akong tawagin, sir, kapag tayong dalawa lang. Pakiusap niya sa kanya. Arthur na lang ang tawag mo sa akin dito. Kasi naninibago lang kasi ako sa iyo ngayon. Napakaganda mo at blooming na blooming. Thank you, sir. Arthur pala. Tinakpan niya ang bibig upang pigilin ng tawa. Something funny. Wala, Arthur. Napansin niya sa kanila nakatingin ng ilang kalalakihan. Siya yata ang tinitingnan. Gusto siguro siyang ipang-display ni Arthur kaya ayaw nitong magpatawag ng sir. Sino nga ba naman ang hindi mag-iisip na hindi sila magkasintahan? Dahil doon ay na-develop ang kanyang self-confidence. Ilang sandali lamang ay sinilbi na sa kanila ang order ni Arthur. Steaks with matching wine. Sinalinan sila ng alak ng waiter sa kanilang wine glasses. Hindi tuloy niya alam kung ano ang gagawin. Hindi siya sanay na kumain sa ganoong lugar. Well done ang steak mo, sabi sa kanya ni Arthur. Baka kasi hindi ka sanay kumain ng medium rare. Pinagmasdan muna niya kung paano ito hiwain ng steak knife ang steak nito bago niya ginalaw ang pagkain niya. Kinaya niyang ginawa nito. Humiwa siya ng bite size ng steak. Napangiti ito sa kanya. Initian din naman niya ito. May Japanese na tumutugtog sa bar na iyon kaya class talaga ang dating at romantic ang ambience. Kailan ka ba mag-i-18? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Malapit na. 2 buwan na lang. May naiwan ka bang boyfriend sa Cebu? Wala. Hindi muna nagsalita si Arthur. Sumubo muna ito ng steak at uminom ng wine. Dito sa Manila, sino ang boyfriend mo? Pagkuha na muli nitong tanong. Napangiti niya. Gusto niyang matawang at pinigilan niyang sarili. Wala, amin niya. Sino ba ang magiging boyfriend ko? Hindi ito kumibo. Nag-alangan marahil ito na ipasok sa usapan ni Don Sobel. Baka masira nga naman ang mood nito. Ano ba ang gusto mong pasyalan dito sa Maynila? Muli nitong tanong. Tumingin siya sa itaas na anyong nag-iisip. Ano nga ba? Teka, hindi pa ako nakakapunta sa Mega Mall. Yun lang ba ang gusto mong puntahan? Nakangiting bika nito. Yun lang kasi ang madalas kong marinig. Saka wala akong alam dito kaya wala akong alam puntahan. Anyway, nariyan lang naman ang Mega Mall. Sige, papasyalan natin ang lahat ng mall dito. Talaga? Namilog ang mga mata niya na parang isang bata. Pero sir, Arthur, akala ko pupunta tayo sa opisina. Wala naman tayong importanteng gagawin. Pwede namang bukas na lang natin dahil sa kanila itong mga ginawa natin. Saka nakakasawa na kasi ang puro trabaho. Gusto ko namang magkaroon ng time to unwind. Sige, mag-stay muna tayo ng ilang minuto rito. Ubusin mo muna yung kinakain mo. Nag-relax muna sila sa bar and restaurant na yun bago sila umalis. Ipinasyal nga siya ni Arthur sa mga malls. Noon lamang siya nakapasok sa mga malls sa Maynila. Kaya tuwang-tuwa siya. Para siyang batang paslit na ipinapasyal ng kanyang ama. Pero ang tingin yata ng karamihan ay magkasintahan sila. Hindi nila namayayan. Kinabi na sila. Hindi na nga sila tumuloy sa opisina. Diretso na lamang silang umuwi sa bahay. Masaya sana sila sa kanilang pagdating ngunit napalis din ng ngiti ng kanilang mga labi. Nang datna nilang naghihintay sa sala si Margie. Hindi may pinta ang mukha nito. Well, saan kaya nanggaling ang magaling na lalaki at kasama pa ang kanyang super alalay? Mataray na sa lubong nito sa kanila. Nilapitan muna ni Arthur si Margie upang halikan sa bisngi. Nanggaling kami sa opisina.
Dahilan nito, bakit hindi ka tumawag na pupunta ka rito? Matigas pa rin ang anyo ni Margie at masama ang tingin nito sa kanya. Napansin marahil nitong maganda ang business at may bitpas siyang isang shopping bag. Tumawag ako sa iyo kaninang umaga. Ano ito kay Arthur? But you said marami kang ginagawa at pinagpabukas mo ang paglabas natin. Naniwala naman ako. I called you up in the office. Hindi ka naman daw dumating doon. Tumawag uli ako rito, sabi nila. Nagpunta ka raw sa opisina with your alay. So I decided na magpunta rito para hintayin ka. Let me explain. Biglang nalitong wika ni Arthur. Tumayo si Margie. Bakit parang guilty ka? Do you think you have lots of explanation to do? Is there something to explain na? Okay. Pinashare ko lang kasi itong bata. Bata? My God, bata pa ba yan, Arthur? I'm not that stupid para hindi malaman ang takbo ng isip mo. Nang mahuli ko kayong magkayakap, pinalampas ko na yun at pinilit kong maniwala sa mga alibis mo. But now it's very obvious na magkasama kayong lumabas at inabot pa kayo ng gabi. Sino ang mag-iisip na wala kayong ginawa? Margie, ang pagkakamali ko lang sa'yo, hindi tayo nakalabas sa araw na usapan natin. Hindi ito kumibo. Lumakad ito patungo kay Willis. Napayuko naman siya at hindi makatingin dito. Hindi ito nagsalita. Sa halip isang malakas na sampalang idinapol ito sa kanyang mukha bago pa siya makaiwas. Margie, that's enough. Maring pigil ni Arthur na hinawakan ito sa kamay si Margie upang hindi na siya muling masaktan. Napaluha naman siya sa sama ng loob. Ano ba ang nagawa niyang kasalanan para saktan siya ng ganun? Dahil sa pag-iingay nila, napababa si na Mrs. Aquesta at Flor na nasa bahay ng mga sandaling iyon. What's going on here? Tanong ni Mrs. Aquesta. Mami, dumating na pala si Kuya, singit ni Flor. Ngunit parang hindi napansin ng mag-ina. Patuloy pa rin si Margie sa pagwawala at mukhang hindi pa ito nasiyan sa ginawa nitong pananampal sa kanya. Papatayin ko ang basabos na yan, sigaw nito habang dinuduro siya. Shut up, sigaw ni Arthur. Wala kang karapatang saktan si Venice at huwag kang mag-iiskandalo rito sa pamamahay natin. I hate you, Arthur. Baling ni Margie dito. Mas kinakampihan mo pa palang basabos yan kaysa sa akin. Kung iyan ang paniniwala mo, paniwalaan mo. Pero kung hindi ka makikinig sa akin, kalimutan mo nang nagkakilala tayo. Lalong nagwala si Margie at nagsisigaw. I hate you, Arthur. I hate you. Malaking insulto sa akin na mas pinapaboran mo pa ang basabos na yan kaysa sa akin. Kung hindi mo gagamitin ang pinag-aaralan mo, mas masahol ka pa sa mga katulong namin. Arthur, we're not through yet. Banta ni Margie. Marami pa tayong pag-uusapan. Pagkasabi nila ay patakbo na itong lumabas. Ilang sadlit lamang, narinig na nilang humarurot ang kotse nito. Anong kaguluhan ito, Arthur? Nakapamewang na tanong ni Mrs. Aquesta. Wala ito, Mami. Tugon ng binata. Kaunting problema lang ito. Anong kaunting problema? Tingin ko may partisipasyon ng babaeng ito. Tumingin sa kanya si Mrs. Aquesta. Talaga, Mami. Sabad ni Flor. Nagselos yata si Margie kasi panayang dikit niya kay Kuya. Tumigil ka na nga, Flor. Inis na utos ni Arthur sa kapatid. Sinasabi ko na gaba. Patuloy ni Mrs. Aquesta. Malas talaga sa buhay natin ang babaeng yun. Palibhasa anak ng kriminal. Napayuko siya at napaluha. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili sa panghahamak sa kanya. Hambing na naman niya ang sarili sa bida. Sa isang telenovela, Mami, please, wala akong kasalanan si Venice. Pagtatanggol naman sa kanya ni Arthur. Ako ang may kasalanan kaya nagalit si Margie. So dahil sa babaeng ito nakagawa ka ng kasalanan, taas ang kilay na pahayag ni Mrs. Aquesta. Hindi ganun, ma'am. Nagkaroon lang kami ng misunderstanding ni Margie dahil bang iniisip niya. Actually, ipinasyal ko lang si Venice sa mga malls. Wow, ang lakas naman pala sa'yo ng maid mo, Kuya. Pakli ni Flor. Ako ni Misan, hindi mo pa ako naipasyal. Kung ako si Margie, magwawala talaga ako. Pero huwag kang sasabat kung hindi ka kinakausap. Halatang nagtitimping saway ni Arthur sa kapatid. Inis ding umirap si Flor. Arthur, gaano ba talaga ka-importante sa'yo ang babaeng niya? Parang nanghahamong tanong ni Mrs. Aquesta. Matagal bago ito nakapagsalta. Sumulyap muna ito sa kanya. Siya naman ay natulos lamang sa kinatatayuan at hindi malaman kung aalis na lamang o mananatili roon. Importante siya sa akin, Mami. Matapat na pahayag ng binata. Dahil sa kanya natuto akong i-appreciate ang isang taong mas mababa ang kalagayan sa buhay kaysa sa atin pero may puso naman. Inosente at totoong tao. Nakadama siya ng relief na sa narinig mula rito. Halimbawang palalasin ko na siya rito, may magagawa ka ba? Panggigipit sa kanya ni Mrs. Aquesta. Mami, kapag pinalayas mo siya, parang ako na rin ang pinalayas niya. Maring wika naman ni Arthur. Hindi niya kalaing sasabihin niyo ng binata. Parang ang ibig sabihin nito, kasing halaga rin siya ng buhay nito. Napailing na lamang si Mrs. Aquesta. Luckily, hindi ko naman talaga pwedeng palisin sa bahay na ito si Venice. Ito. Yun kasi ang bili ni Don Sibel sa daddy mo. Yun nanunuyo ang daddy mo kay Don Sabol. Kaya sinusuyod niya ang lahat ng gusto nito.
Ginagawa niya yun para mapalakas ang negosyong kayo rin naman ang magmamana. I know may interest ka sa babaeng yan, pero unluckily sa'yo, si Venice ay malapit nang maging isang Mrs. Sobel. What? Nabiglang tanong ni Arthur sa ina. Yes, iyo. Iyan ang sabi ng daddy mo. Wala tayong magagawa. Talagang sinuswerte ang basahang yan. Kahit labag sa kalooban ko, she will stay here until the time na ikakasal na siya kay Don Sobel. Hindi na talaga niya nakayanan ng narinig, kaya lumuluha siyang tumakbo sa silid nilang mga katulad. Balitang balita na malapit na nga mag-asawa si Don Sobel. Nabasa yun ni Venice sa bagong business magazine. Ayaw lamang daw ihayag ng milyonaryo kung sino ang mapapangasawa nito. Ngunit kumalat ang mga spekulasyon na isang bata pa at magandang babae ang ihaharap nito sa simbahan. Siya raw ang babaeng iyon. Bakit magkakaganon? Hindi naman naliligaw sa kanya si Don Sobel at wala naman silang relasyon. Kung sa bagay mayaman ito at kaya nitong gumawa ng maraming bagay sa pamamagitan lamang ng pera at impluwensya nito. Ganun pa man, hindi siya naniniwalang siyang tinutukoy na babaeng magiging bride ni Don Sobel.